Alam nyo guys, yung sakit, sakit lang yan. Yung problema lang yan. Lahat ng nakakasira sa atin, baliwalain nyo lang yan. Kasi pwede namang palabasin natin na mas malakas tayo sa mga problema natin. Kung alam naman natin na yung katawan natin is meron pa mga kayang gawin, di ba? Ako sa kondisyon ko na mentally I'm struggling. So siguro palalabasin ko na lang na hindi ako apektado ng mental struggles na yan. Kumbaga mas pairalin ko yung mga ways ko na kung paano i-overcome yung mental struggles. Kasi kung mas pipiliin ko yung magpatalo, nandun yung lungkot, 'di ba? Mas gusto kong piliin yung maging masaya eh. So tayo naman, lahat naman tayo gusto lang naman natin maging masaya, 'di ba? Ako pipiliin ko mabuhay, ayoko mamatay na sa example, mamatay ka sa aksidente. Ayoko nang ganun. Gusto ko mamamatay ako peaceful. Halimbawa, mamatay ka lang sa tulog na natulog ka tapos di ka na bumangon. Ibig sabihin, namatay ka ng payapa. Sabihin natin, yung edad mo mga 70 plus, pwede na sa akin yun. Tapos kung di na ako makapag-asawa, okay lang. Hindi ko na iniisip yun eh. Kasi ako sa akin lang, opinion ko lang to na yung based sa environment na encounter ko, tas sa mga tao na nakakasalamuha ko, nabuo yung konsepto na parang hindi na siya ideal para sa akin yung magkaroon ng anak. Kumbaga, oo, masaya magpamilya, masaya mag-anak, masayang bumuo ng pamilya, may anak ka, pero kailangan kasi dyan, may trabaho ka eh. Alam mo naman ngayon sa Pilipinas, yung mga Pilipino nag-a-abroad kasi mababa ang sahod sa Pinas. Sa abroad yung malaki sahod. Hindi kung gusto mong bumuo ng pamilya, mag-abroad ka. Kasi hindi mo mabubuhay yung pamilya mo. Kumbaga mabubuhay mo naman pero hirap ka kasi maliit lang sahod mo. Kung sa Pinas ka nagtatrabaho. Pero kung sa abroad ka, buhay na buhay ang pamilya mo, ang anak mo makakapag-aral. Kasi malaki sahod mo. So yun, ganun. Piliin ko lang na, itong mental struggle ko, embrace ko na lang to. Kumbaga, ganun talaga ang buhay, wala ka naman choice eh. Piliin mo maging positibo, di ba? Ako, I keep reading books, araw-araw. Hanggat hindi ako nagiging parang buo, hindi ko titigilan yung pag-aaral na yan, yung pagkatuto, yan, ganyan. Yun lang guys, ayoko nang pahabain pa kasi ang gusto ko lang naman is ma-share yung buhay ko sa mga tao na kahit na ganito ako, nag-struggle mentally, isa ako sa mga tao na pipiliin talaga mabuhay. Hindi ko sasayangin itong buhay na binigay ng Diyos sa akin. At syempre, kakapit ako sa Panginoon kahit na anong mangyari. Kahit na alam na natin na yung katotohanan, pwede mong patunayan na walang Diyos. Pero hindi yan ang choice ko. Ang choice ko is, I chose to believe in God, na si God ang creator ng universe. Siya lang, wala nang iba. Ang buhay ko, sinurrender ko kay Lord. Siya yung bahala sa buhay ko. Kumbaga, I let God move my life. Yun, basta, tapos magtitino lang talaga, katinuan lang. Kasi mahirap yung nagpapadala ka sa problema kasi masisira ka talaga dyan eh. Yun, ganun lang. So ako, hindi ako papapekto. Tuloy lang yung buhay ko. Magtitino lang, ganun. Kung ano lang yung mga dapat gawin, yun lang gagawin ko. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi, stay safe and God bless.